Ang bahay sa dulo ng Kalye Luna. Sa bawat baryo, may isang lugar na kinatatakutan. Isang bahay na pinaniniwala ang may madilim na lihim. Pero paano kung ang matagal nang nakatagong katotohanan ay unti-unting mabubunyag, sa pinaka hindi inaasahang paraan? Lumipat si Aling Lorna sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa. Kasama niya ang kanyang dalawang anak, si Bea, 17 anyos, at si Junjun, 10 anyos. Bagong simula, bagong buhay. Pero ang hindi niya alam, ang bahay na nabili niya sa murang halaga ay may kasamang sumpa. Nay, ang lamig dito kahit tirik ang araw, sabi ni Bea habang nililibot ang loob ng bahay. Luma na ang bahay pero matibay. Ngunit may kakaibang presensya sa hangin, parang may matang laging nakamasid. Kinagabihan, habang natutulog si Junjun, bigla siyang nagising sa tunog ng mga yabag sa itaas ng kanilang kwarto. Akala niya'y si Bea iyon. Pero pagkasilap niya sa pinto, nakita niyang sarado ang kwarto ng ate niya. May nakita siyang anino sa dulo ng pasilyo, isang babae na nakaputi, may mahabang buhok, at nakatalikod. Ate, bulong ni Junjun. Pero nang humakbang siya papalapit, nawala ito na parang bula. Lumipas ang ilang araw at unti-unti nang napapansin ni Lorna na may kakaiba sa bahay. Lagi siyang nagigising sa tunog ng orasan na tila humihinto sa eksaktong 2:00 ng madaling araw. Naririnig din niya ang mahihinang bulong mula sa likod ng pintuan ng bodega. Si Bea naman ay nakakita ng matandang lalaki sa salamin, hindi niya kilala, at wala naman siyang kasama sa kwarto. Isang gabi, habang nanonood ng TV si Bea, bigla siyang nilapitan ng isang babaeng hindi niya kilala. Huwag mong bubuksan ang bodega, nandoon ang lihim na huwag dapat malaman, sabi ng babae, bago naglaho sa harapan niya. Dahil sa sobrang takot at pagkalito, napagdesisyonan ni Aling Lorna na tawagin si Mang Ernesto, isang albularyo sa baryo. Pagdating niya sa bahay, agad siyang tumingin sa paligid at pinayuhang huwag buksan ang bodega. May nilibing dyan noon. Hindi tao, kundi kasamaan. Ngunit sa kagustuhan ni Bea na malaman ang totoo, palihim niyang binuksan ang bodega isang gabi. Doon niya natagpuan ang mga lumang larawan ng isang pamilyang tila may parehong mukha sa kanila. Isang larawan ang tumatak sa isip niya, isang babaeng kamukhang kamukha ni Lorna, at may hawak na sanggol. Sa likod ng larawan, Isabel, 1942. Unti-unting nabunyag ang kwento ng bahay, na ito pala'y dating tahanan ng pamilyang Villanueva, at si Isabel ay isang babae na pinagbintangang aswang noong panahon ng Hapon. Pinatay siya ng mga tao sa baryo at ibinaon sa ilalim ng bodega kasama ang kanyang anak na sanggol. Ang hindi alam ni Lorna, siya ay apo ni Isabel. At ang pagbabalik niya sa bahay ay gumising sa diwa ng kanyang ninuno. Ang sumpa ay hindi natatapos hanggat may dugong Villanueva na nabubuhay sa bahay na ito, bulong ng espiritu ni Isabel. Dahil sa sunod-sunod na kababalaghan, mga aninong sumusunod, basag na salamin, mga tunog ng iyak ng sanggol, napilitan si Lorna na harapin ang katotohanan. Pinuntahan niya ang albularyo, dala ang mga larawan, pinakiusapan niya ito na gawin ang ritual upang mapalaya ang kaluluwa ng kanyang ninuno. Sa gabing iyon, nagliyab ang buong bahay. Isang matinding sigaw ang narinig ng mga kapitbahay mula sa loob. Pero sa halip na takot, naging payapa ang paligid. At mula sa abo ng nasunog na bahay, isang pulang rosas ang tumubo sa gitna ng bodega. Matapos ang pagkasunog ng bahay, hindi pa rin mapalagay si Lorna. Sa kanyang mga panaginip, may mga paalala si Isabel, mga imahe ng digmaan, pag-uusig, at ang huling gabi ng kanyang buhay. Taong 1942, panahon ng pananakop ng mga Hapon. Si Isabel Villanueva ay isang magtatahing kilala sa kagandahan at kabaitan. Ngunit isang gabi, may isang sundalong Hapon na nagtangkang gahasain siya. Pinatay siya ni Isabel bilang pagtatanggol sa sarili. Dahil sa insidente, inakusahan siya ng mga kasamahan ng sundalo bilang aswang, isang babaeng may kapangyarihan na lumalaban sa tao at espiritu. Walang paglilitis, walang awa, isinumpa siya ng buong baryo. Pinugutan siya ng ulo at ang kanyang anak ay inilagay sa isang kahon at ibinaon kasama niya sa ilalim ng lumang bodega. Nang malaman ni Aling Lorna ang buong kasaysayan, kinausap niya si Mang Ernesto. Ayon dito, tanging isang ritual ng pagpapatawad ang makakapagpalaya sa kaluluwa ni Isabel at ng kanyang anak.
kinailangan ni Lorna na hanapin ang 3 bagay mula sa nakaraan. 1. Ang karayom ni Isabel, na ginamit niya sa pananahi ng mga damit ng mga sundalong sugatan. 2. Ang rosaryo ng kanyang ina, na isinumpa ng mga tao bilang kasangkapan ng kulam. 3. At ang duyan ng kanyang anak, na itinapon noon sa ilog upang hindi ito tumuloy sa kabilang buhay. Bawat bagay ay may kasamang panganib. Ang karayom ay nakatago sa lumang simbahan kung saan may bantay na anino, isang espiritu ng isa sa mga nanakit kay Isabel. Ang rosaryo ay nasa sementeryong nilamon na ng gubat, at ang duyan ay kailangang kuhain sa ilalim ng malamig at madilim na ilog na may itim na alon na tila may sariling buhay. Habang kinokolekta ni Lorna ang mga gamit, bawat hakbang ay sinasalubong siya ng mga bantay, mga espiritong hindi matahimik. Sa simbahan, nakaharap niya ang anino ng sakristan na isa sa mga saksi sa pagbitay kay Isabel. Sinubukan siyang patayin ng espiritu, ngunit sa pamamagitan ng dasal at tapang, naaga niya ang karayom. Sa sementeryo, halos lumunin siya ng lupa habang hinuhukay ang rosaryo. Dito niya nakita ang mga matang nagmamasid mula sa dilim, mga multo ng mga taong sumumpa kay Isabel, ngayon ay mga walang katahimikan. Sa ilog, muntik nang malunod si Lorna sa paghahanap ng duyan. Isang kamay ang humila sa kanya pababa, tila isang bata na ayaw siyang paalisan. Ngunit sa pamamagitan ng pag-awit ng lullaby na luma na sa kanyang alaala, nailabas niya ang duyan mula sa ilalim. Sa tulong ni Mang Ernesto, ginanap ang ritual sa gitna ng bakuran kung saan dating nakatayo ang bahay. Nagsindi sila ng 4 na kandila sa 4 na direksyon, hilaga, silangan, kanluran, at timog. Ang mga gamit ni Isabel ay inilagay sa gitna. Habang umaawit si Mang Ernesto ng sinaunang dasal, isang matinding pagyanig ang yumanig sa paligid. Bumukas ang langit at tila bumaba ang liwanag sa gitna nila. Biglang lumitaw si Isabel at ang kanyang anak. Hindi na sila galit, hindi na sila naglalakad sa dilim. Nakaputing damit, payapa ang mukha. "Salamat, Apo," sabi ni Isabel. At sa huling pagkakataon, yamakap sila sa isa't isa ni Lorna bago sila tuluyang naglaho sa liwanag. Matapos ang ritual, isang bagong bahay ang itinayo sa lumang lote. Hindi na ito malamig, wala na ang mga bulong. Ang mga tao sa baryo, na dating takot sa Calle Luna, ay unti-unting bumalik at muling nabuhay ang baryo. Si Bea at Junjun ay lumaki na walang iniintinding multo. Si Lorna naman ay naging tagapagsalaysay ng kwento ni Isabel, isang babaeng hindi aswang, kundi bayani ng sarili niyang panahon. Aral: ang takot ay minsan langgo sa kamangmangan. Kapag hinarap mo ito, ang katotohanan ang siyang magpapalaya. Dahil minsan, ang kababalaghan ay hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa katarungang matagal nang ipinagkit.